How to name undefined terms. Paano papapangalanan ang mga undefined terms? One of the undefined terms is a point. Points are named using uppercase letter. Ang mga points ay papangalanan gamit ang malaking titik sa alpabeto. The names of the points above are J, K, and H. Kahit anong titik sa alpabeto ay pwedeng pangalan ng mga points. Number 2, naming line. Paano ba papangalanan ang mga lines? Merong dalawang paraan sa pagpapangalan ng line or two ways of naming line. Number 1 is by using 2 points on the line. Gamit ang dalawang pangalan ng points na nasa linya, pwedeng papangalanan ang line. Point D and point W ay nasa linya. So, ang line ay pwedeng tatawaging line DW. So, kailangan merong symbol ng line sa itaas. Merong arrow sa magkabilang dulo. Pangalan ng dalawang letter, ng dalawang point, D and W. Tapos sa itaas, merong simbolo ng line. So, this is the symbol. Ang tawag nito, ang pagbasa nito ay line DW. Pwede ding pangalanan ng DS, line DS ang line na ito. Line DS. Kasi si point D and point S ay nasa linya. So, this line can be called as line DS. The second way or pangalawang paraan sa pagpapangalan ng linya or line is by using single small letter or maliit na titik. So, pwedeng gamiting pangalan ang letter na ito. So, this is read as line M. Kasunod ay naming plane. Paano ba papangalanan ang plane? Ang plane ay papangalanan using 3 non-collinear points. So, gamit ang tatlong non-collinear points. So, ang plane sa itaas, merong simbolo ng plane, tapos tatlong non-collinear points. So, hindi pwedeng G, S, L. Kasi si point G, point S, and point L are collinear points. So, ang sabi, non-collinear points. So, this plane can be named as plane KHS. So, tatlong points na hindi magkalinya. This symbol is read as plane KHS. Refer to this plane. So, plane na ito ay pwedeng tawaging plane KHS. Pwede din itong tawaging plane JHK. Kasi ang tatlong points na ito ay non-collinear at nasa plane. So, tandaan, ang pagpapangalan ng plane ay
gamit ang tatlong pangalan ng points na nasa plane. Three non-collinear points.